Laing buntag, ang grasya sa Dios subisyente sa matag adlaw. No? Salamat sa Ginoo sa iyang pagka-faithful throughout the month of April, and karon May na pod, no? Paspas kayong panahon, but nakita nato o na-experience nato ang grasya gyud sa Dios sa tibok natong kinabuhi hantod karon. And so, as we start, let me read to you Psalm 117. Praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people of the earth. For His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Praise the Lord. Ginayon ako ang tanan sa pagtindog. And let's come to the Lord in the presence of God in prayer. Our Heavenly Father, thank you for your love, your grace, and mercy that always abound in our lives. Salamat, Lord, kay padayon ka, nagapamuhat sa imong mga katawhan. Ug salamat, Lord, sa another day to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, sa kusog, ng imong gihatag ka namo. Ug salamat, Lord, kay makapaminaw kami sa imong pulong, which is our delight, O Lord. I pray, God, that you will bless your people through your word. And I pray, Lord, that you will bless also our speaker today. May you empower him and anoint him, Lord God, as he preach your word. I pray, God, that you will intune our hearts and minds so that, Lord God, ang imong pulong na ay dakong impact yun Ginoo sa amo ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. O na ay dako nga kabag-uhan nga mahimo sa amo ang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutan. Busa Lord, i-bless ang every part sa amo ang worship karon. Bless Lord God nga walay mga power interruptions. Kusog lang amo ang internet connection para sa amo ang online worship service, Lord God. Ikaw po, Lord, mag-bless sa among mga kaubanan nga nagasimba diha sa ilang mga panimalay, pinaagi sa online nga worship service, O Lord. I pray, God, nga ikaw manifest sa imong presensya, magauban kanila, Ginoo. And as they worship you, I pray, God, that walay mga distraction sa ilahang palibot, mahimong focus sila, Ginoo, sa pagsimba diha kanimo. Busa, Lord, I pray na ikaw gyud ang mahimaya labaw sa tanan, ikaw ang mahimong sentro sa amo ang panimbahon karon. Salamat, Ginoo, sa tanan-tanan. Mao ni akong pag-ampo, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Good morning, everyone. What a great day to be in the presence of our Lord. And today we will sing a very beautiful hymn that describes our Lord. For there is no other being who's more beautiful and fairest than Jesus. And the only way we can describe God's beauty is to look at His beautiful and immense creation and know that He is far better. He is fairer and pure than anything we can know in this world. And in the last stanza it says that we must praise Him for His beauty and thank Him for His sacrifice. So let us worship our Lord. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O Thou of God and man the Son, Thee will I cherish, Thee will
Lord be all our glory and adoration. Amen. Let us bring back all the glory and praises to our Lord. You may now all be seated. Maayong buntag natong tanan. Sa mga igsoon namo nasa inyong mga balay, maayong buntag. Salamat sa Ginoo kay naamoy internet karon, naamoy data, naamoy connection. And we thank the Lord for just allowing us to have this wonderful day. No? We thank the Lord nga nakapadayon ta sa pagsimba, pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Today we will be following another series, no, beginning this Sunday, in the whole month of May, we will be following this series on God's choices. Mga pagpili sa Ginoo. Okay? Nagtuo ko nga kita tanan, naaman po tayong mga pagpili sa kinabuhi. But let's take a look at several of God's choices, no, beginning this first Sunday until the end of May. And tungod kay hapit na pod ang atong eleksyon, okay, hapit na pod, pila na lang. Karon semana, sunod Domingo, pagka Monday, no? Eleksyon na. Matag usa ka nato, mopili na sa ato ang mga napusuan nga mga kandidato nga gusto nato mo lead sa atong nasod, sa atong probinsya, sa ato ang syudad. And so today, I have given this series, okay, this topic, no, this title, When God Chose a Leader. Okay. Sa dihang ang Dios mipili sa usa ka leader. Og atong tanawon kana sa 1 Samuel chapter 8 to chapter 12. So medyo taas-taas mo nang di nato ma-flash diya sa screen kay taas kayo ang ato ang scripture passage karon. But just open your gadgets and your Bibles sa 1 Samuel chapter 8 hangtod sa chapter 12. Usa kani ka segment, okay? Sa kabahin atong tanawon dinhi sa dihang unsay natabo sa dihang mipili ang Ginoo og leader, okay? Para sa usa ka nasod, para sa iyahang nasod, okay? Now, kita tanan dunay mga pagpili matag adlaw. We make a lot of choices daily. Okay? Ang uban can just easily make kanabang choices without a lot of thinking. Dali ra kayo, no? Ang uban gani ingon pa sila nga just choosing without thinking. Okay? Bisag wala na daghang magpag-scrutinize, makapili na sila. Ang uban will always find it hard to make choices. Bisan lang gani mamili og pantalon, mamili og sanina, dugay ang uban. Ambot unsa mo kadugay nagpili sa inyong sanina karong buntag. Basi kagabi pa mo nagunahuna ba unsa inyong saninaon karong buntag, nya nabuntagan na lang. Naglibog pa ka unsa imong saninaon. Okay? Daghan ta og mga options kinabuhi. And time and again, kay kanunay, we are prompted with situations nga maghimo ta og mga decisions, and those decisions includes choices sa atong kinabuhi. Dunay panahon nga maghangyo ta sa Ginoo, Lord, tabangi ko, tagay ko kaalam. Unya dunay panahon moingon ta nga, Lord, ang imo gyud kabubuton. Unya kung unsa itugot sa Ginoo, moingon dayon ka sa imong kaugalingon, Lord, salamat. Mao man imong gusto, salamat Lord. Okay? Napoy panahon nga muampo ta sa Ginoo, moingon ta nga, Lord, kinahanglan ko sa imong kabubuton, kinahanglan ko sa imong guidance. Pero sa dihang murag lahi sa atong expectation ang guidance sa Ginoo, moingon ta nga, ngano man Lord, kanilang gyud Lord. Okay? Kasagaran na siya naa sa mga katong pagpili pa nato sa atong uyab.
Kasigaran ng ana. Pag maingon ta nga, Lord, kung kinsay best sa ako, Lord, ihatag sa ako kinsay best. Pero siya lang, Lord. Di ba? Maingon kita nga, siya lang kay, ingnon gani ka nga, nganong siya man imong gipili? Basta siya lang. Okay? Bisag unsahong pa nimo nakapa-discourage, maingon na siya nga, Lord, bisag kinsa, Lord, ang imong kabubuton kanang best para sa ako, basta siya lang. No? So, naay mga panahon nga, ingan na po ang ato ang attitude diya sa Ginoo. Now, in this world, we make choices. But God also executes His choices. Okay. Being the omnipotent God, He will never run out of choices. He will never run out of options. And these options are always best. Okay. Kita pod, sa pikas bahin, kita, kanunay ta makulangan, daghan tag options, maglibog ta unsay pinakamaayo niini. Okay? But that's not true with God. Now sa Ginoo pod, naay panahon nga kung ang Ginoo maoy mo pili o mo desisyon ang Ginoo, pwede nga ang Ginoo mo desisyon, naay panahon nga mo desisyon siya with your cooperation, with our cooperation. Okay? Tungod sa atong cooperation, mao ni ang gitugot, gipili sa Ginoo nga pamaagi. Napoy panahon nga God will just make a decision or a choice. Okay? Without your and my cooperation. Mo-cooperate ka, why problema sa Ginoo? Di ka mo-cooperate, wa gyapon problema sa Ginoo. God will accomplish His purpose. God will accomplish what He wants, whether we will cooperate or not. Okay? Ingana. Pero daghan pod panahon nga gina-involve sa Ginoo kita tanan, no? sa mga iyang ginapamuhat ni ining kalibutan. Now, today, we will be looking at God's decision to give a leader sa usa ka nasod. Now, before going deeper into the chapters, kay taas man kay na nga mga chapters nato karon, I just want to give a kanang capsulized nga idea. Okay? Sa ato ang direction sa mensahe karon. Now dinhi gikan chapter 8 hangtod sa chapter 12, makita nato actually nga si Samuel nagkatiguang. Okay? Unya, ang iyang mga anak way klaro. Actually si Samuel iyang gi-appoint ang iyang duha ka anak. Naguol gani ko kay ang isa sa anak ngalan Joel. Joel ra ba nang isa niya ka anak? Ngkola, Joel man ning anak ni Samuel. Ning kamot ang di mapariyanin nila. Okay? Ang duha niya ka anak iyang gi-appoint ng mga judges pod sa Israel. So mura gibahin-bahin ba nga o kaning mga lugar inyo ani diha mo kamoy judge diha. Pero ang problema kay kurakot lagi. Bribery. No? Pag i-bribe sila, daog. Pag dili i-bribe, pildi. Okay? Mao ni ang nahitabo sa anak ni Samuel. Okay? Now, nakita sa mga elders, ang tawag sa ilahang mga sa ato pa na mga senador o unsa ba diyan, no? Sa ilang mga elders. Okay? Nakita sa mga elders nga murag way klarong direksyon ning mga kabataan ni Samuel. Unya si Samuel nakatigulang. Mao na nga niduol sila kang Samuel and they insisted for a king. Aron sila mahisama sa ubang mga nasod nga doon na pod sila'y hari. Okay? Nga mo guide kanila. Now, actually, they insisted on a king nga kung imong tan-awon gani, gikan sa ilang pagawas sa Egypt, hangtod nga nahimo silang nasod, wa man sila giilang hari. Ang Dios nag-appoint lang og mga judges sama, okay, o leader nila sama ni Moses, Joshua, Gideon, okay? Kato sila mga judges nga gihatag sa Ginoo, ang Ginoo ang hari. Unya gina-execute sa Ginoo ang iyang mga plano, pinaagi ang iyang mga messengers, ang iyang mga judges. Apil na diha pod ang propeta. Okay? Apil na diha ang propeta, maoy naga-execute sa mga plano or diha gina-relay sa Dios ang iyang mga plano. Now, kani nga insistence sa mga
sa mga Hebrewanon or sa Israelites, it has actually displeased God and it has displeased Samuel. Siyempre, murag tandog po siguro ang garbo ni Samuel, no? Siyempre, mga kabataan ko to niya yang gi-appoint. Kunya human karon mao ni ang reklamo sa mga elders. But of course, sa diyang gisumbong ni Samuel ang sitwasyon diya sa Ginoo, God chose to have a compromise deal. Okay? Kung imong basahon sa chapter 9 verse 16, okay, chapter 9 verse 16, ang Ginoo nagpropose, o sige, deal ta. Siyempre, siya gud ang hari. Niya gusto sila laing hari. Ingon sa Ginoo, sige, deal ta. Tagaan ta mo og prince. Tagaan ta mo og prince. Okay, so the Hebrew word there nga gigamit sa chapter 9 verse 16, word for a ruler or a leader is actually a prince. Okay? Prinsipe. And part aning compromise deal, gipahibalo pod sa Ginoo ang consequences kung tagahan ta mo og hari, mao ni ang consequence mo na nga prince ang akong ihatag sa inyo. Ako ra gyapon ang hari. Okay? So mao ni ang tono sa huna-huna unta sa Ginoo. But you see, even if God through Samuel warned the people nga kung doon na mo human king, ang human king naagi tendency nga mag-abuso. Kuhaon niya inyong mga kabataan, inyong mga pinakagwapo nga mga yuta, iyang kuhaon ka na o iyang gamiton para sa iyang kingdom. Okay? Ang inyong mga anak nga lalaki, ang uban iyang himuon nga, okay, mga charioteers or guards or sundalo, mapugos mo, wa mo'y choice. Okay? Mo sunod na lang. But even if God through Samuel warned these people about this situation, the people still insisted. Ingon siya, give us a king. Give us a king. And so, makita nato that in chapter 10 verses 19 to 22, God finally chose to give them a king. In fact, ang pagpili sa kay King Saul was orchestrated by God. Ang Ginoo maoy naggiya sa tanan. Drulats man na, ang ato eleksyon man nino, baluta man ni. Sa ila drulats. Actually, it was orchestrated by God so that Saul, murag, siguro makita, maingon nato nga the best sa ilahang panahon. Maoy mahimong leader nila. Okay? So, nakita nato karon din ang situation. The people chose to have a king. Instead of God as king, they chose to have a human king. God initially decided in a compromise deal to give them a prince instead. Okay? Murag kung sumakaraan pa nga mga gira na pag naay problema or negotiation dito sa ubang nasod, ang hari mapadala sa mga prince, mao'y mag-negotiate. Okay? Compromise deal. Kay ingon sa Ginoo kung king ang akong ihatag sa inyo, mao ni ang inyong consequence. Mao ni ang posibleng kalisod sa inyong kinabuhi. Okay? In the future. But the people, makita nato, insisted still not to have a prince, but to have a king. Okay? And so, finally, God chose to give them a leader. God chose to give them a king. Okay? My question is this. Are God's choices or appointments always the indication of His favor or gift? Okay? Sa kani ang ato ang tubagon. Ang mga pagpili ba sa Dios? Okay? Or ang iyang appointment, kanunay ba na sa indikasyon sa pabor o sa regalo sa Ginoo? Okay? Para nato or para sa iyang katawhan. Eh maingon ta sa gitugot sa Ginoo. Mao gini kabubuton sa Ginoo kay iyang gitugot. So diri atong tukion kung tinuod ba gyud na siya sa tanang panahon. Okay? Sige. Just hold on. Just follow me kay from time to time I will just point you to some chapters and verses kay taas man ni kayo ang ato ang di man nato maputol gud ang storya, no? Hindi nato masabtan kung isa o duwa lang ka chapters itong kuhaon. Kinahanglan nato lahuson hangtod sa kapitulo 12
para makuha gid nato ang kinatibuk-an nga istorya. Okay? Now, balikan nato ni siya. Okay? Sa dihang nagtigulang na si Samuel, usbunako, iyang gi-appoint ang iyahang mga anak as judges over Israel. Chapter 8 verses 1 to 3. Okay? The problem is, ang iyang mga anak, ilang gi-pervert ang hustisya. Okay? They took bribes. They did not follow the example of Samuel. Okay? They did not follow the example of Samuel. So mao ni siya ang sitwasyon karon, okay? Sa kinabuhi sa makatawan sa Ginoo. Now, nagsugod ang tension, okay, between these people and Samuel and God. Murag usa ka partido si Samuel ug ang Ginoo, kani pod lahi nga partido ning mga tao. Nagsugod ang tension sa dihang ang mga elders ilang gi-reject katong mga appointed judges ni Samuel kay yaman tong mga anak nga way klaro. Okay? So ilahang gi-reject. Unya nagdemand sila og hari. So nagsugod na karon ang tension. Ma-imagine nimo karon unsa kay gibati ni Samuel sa dihang gi-reject sa mga tao ang iyang mga anak, gi-reject sa mga leaders ang iyang anak, sa mga elders. Unya nangayo sila og hari. Unsa kay batio ni Samuel nga ang iyang nasabtan, wa man lain silang hari, ang Dios man, theocratic man ni sila. Now karon gusto sila sa monarchical form of government. Okay? Now, actually kung imong tanawon din asa gikan si Samuel, di ba? Nagdako si Samuel dito kang priest Eli. Anak siya ni Hana, tungod kay dugay siyang gipangayo ni Hana. Sa dihang nalutas na siya, gidala siya ni Hana sa templo. Okay? So, gi-adapt siya ni priest Eli. Ang mga anak ni priest Eli, okay, unta to mautoy mga successor nga mga pari og mga ang pari magud kiniadto, ang pari murag appeal na siya sa leadership sa nasod, moy gagiya sa nasod. So karon, ang mga anak ni Eli wa po'y klaro. Mao na nga si Samuel ang gi-appoint ni Eli nga musunod nga pari kay ang iyang mga anak way klaro. Okay? Mao na nga si Samuel nahimo siyang priest nga maoy nagpanunod no sa dihang namatay si priest Eli. No karon si Samuel na pod nagkatiguang. Pagkatiguang na pod ni Samuel, ang iyang mga anak wa po'y klaro. Tungod kay wa sila klaro, ang mga elders karon nag-ahangyo na tagai mi og king. Tagai mi og king. Okay? Murabag ang history na usab na-observe ninyo? Ang history na usab si priest Eli, way klaro yung mga anak, ang gipuli si Samuel. Karon si Samuel, yung mga anak, wapoy klaro, yung mga anak, way klaro, ang pangutan na, kinsa ipuli? Kaya nagkatigulang naman si Samuel, kinsa ipuli? Diri na karon ang mga elders, they gathered in chapter 8, verse 4 and 5. They gathered together and came to Samuel at Ramah. Okay? And then they said to him, behold, you have grown old, and your sons do not walk in your ways now. Appoint a king for us to judge us like all the other nations. Na mga igsoon, normal ra magid siguro na nga reaction kanang we cry for change in leadership. Normal ra magid siguro nga reaction to cry for a change in leadership when we see that those in position are not doing right. Di ba? I believe you will agree with me. Nga normal ra na mingon ta nga naon tay change sa leadership nganuman ang naa diha karon way nagahimo og tarong. Okay? So mao po ni sa coming nato nga eleksyon, ang uban nga mga may diskontento mingon nga mailisan unta naon tay bag-o. Okay? Ingana katong mga kontento na ingon sila nga pabilin unta murag gihapon. Okay? Normal nga reaction sa mga tao. Now, basta gani dunay dissatisfaction, dunay mga pamaagi paon sa i-express ang dissatisfaction. Okay? Sa ato din ni karon, paon sa i-express nga kanang i-promote gani nimo ang imong idea, i-promote nimo kung kinsa dagan jingle, no, di ba? Gagiagi ng mga sakyanan diri, dakan na lang bisag unsang kanta-kanta na lang nanungod sa mga politiko na to. Dagan na jingle. Unsa pay gamiton? Poster. Okay? Poster. Ang uban gani moadto gid og mga streets kay magprotesta. Okay? Rallies ngana. Din hilahi.
niadto sila kang Samuel. Unya, ang mga elders, mao'y nag-present, kana lang, kay ang ilang pag-present, murag criticism ba? So medyo sakit-sakit kay Samuel. Sakit-sakit paminawon sa kang Samuel kay amahan God. Pero believe lang ko kang Samuel ba? Here is what I really appreciate with Samuel. Bisan pag wa siya ganahi, bisan pag nasakitan siya, even if he was displeased, but Samuel did not react in anger. Di ba? Samuel did not react sa iyang kasuko. Unsay gihimo ni Samuel? He prayed to the Lord. Tanawa ko bersikulo 6, kapitulo 8, bersikulo 6. He prayed to the Lord. Okay. Ay, salamat, Nana. Okay ra ken. Ako yan naara ko dito daan, kamo lang wala. Samuel prayed to the Lord. Kani gyud ang nindot pod no. Ang pangutana, naaman tay mga dissatisfaction, naman tayo mga frustrations. Sabi atong himuon, nindot yun ni siya kay, napamantay siya kasimana bago mag-eleksyon, nindot yun ni siya nga, muampo ta. Okay? Muampo ta. Unsay giya sa Ginoo. Now, karon mabati na to karon ang gamayng tension between Samuel and the Lord and the people. Nag-escalate karon ang tension, murag ni samutan gamay ang tension, kay ngano man, si Samuel nga murag dismayado, si Samuel nga murag emotionally naapektuhan tungod sa reklamo sa mga elders, ni ampo sa Ginoo, karon pag-istorya nila sa Ginoo, lahi may tubag ni Lord. Wala, nag-ingon si Lord nga, sakitan ka? No? Naunsa man ni mga tao nga wa may consideration ni sila. Dili mao. Unsay tubag sa Ginoo? Ingon sa Ginoo, ang Ginoo nagpili nga dili kaayo niya tagaan og dako nga attention tong gibati ni Samuel, pero ingon sa Ginoo nga paminawa sila. Uy, ini samutan na noon ning gibati ni Samuel kay ngano man piktado na gani siya. Pagkauman niya siya, Lord, noon sa man ni Lord oy. Oh, pwede man siguro ni mausab ning mga anak nako, maubag-o man di ba? Magiyahan pa man ni, naa pa man ko, buhi pa man ko. Pwede ako na to, wala na sa Bible. Okay? Ako ra nga. Pwede pa man i-guide sila, mariporma pa man gamay ra man ning tuyok ni mausab man ni. Okay? Siguro kung pwede nga i-discuss siguro ni Samuel. Pero unsay sadyang ni sulti sa Ginoo, sa tubag sa Ginoo, Samuel, paminawa ang mga tao. Ikaw pa siguro, unsa man ka Lord oy. Di ba? So murag ni samot ang tension karon kay it appears that God was siding sa mga tao and not with Samuel. Okay? Now, ingon sa Ginoo, pero sige lang Samuel, paminawa ang mga tao kay actually dili man ikaw ang ilang gi-reject, ako man. So kulang na lang ingnon nga kung nasakitan ka, apil mapug ko. Okay? Kung ang feeling nimo rejected, ako pud. Okay? Feeling nimo displeased, ako pud. So mo ni ang ingon sa Ginoo. Now, ngano ka nga na-displease ang Ginoo? Actually, sa pagsugod pa lang, bisan pa sa pagkuha sa Ginoo, gidesign unta sa Ginoo nga ang Israel sa unique nga pamaagi ilang ipadayag kung kinsa ang Dios sa ubang kanasuran nga nagsimba sa Dios. Unta ang kanindot ato, makit-an gyud sa mga nasod nga lahi gid ni nga ang hari Dios. Okay? Lahi gid unta. So unta gidesign sa Dios that Israel in a unique way will become a testimony, a witness to the rest of the nations nga lahi gyud kung ang Dios mao'y king. But here comes a time they are asking for a human king. Okay? Mao na nga displeased pod ang Dios. They wanted to be like other nations. Ingon sila so that we will be like other nations who have a king. Now, kung imong i-imagine, murag siguro si Samuel na surprise kay sa tubag sa Dios. Okay? Nganuman nga kana ang tubag sa Ginoo. Now, basara gud balik ng 1 Samuel chapter 8 verse 7 to 8. Okay? Ingon diha,
The Lord said to Samuel, listen to the voice of the people in regard to all that they say to you. For they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. And then, in verse 8, towards the end sa verse 8, ingon siya, they have abandoned me and served other gods. They have abandoned me and served other gods. So actually, dili lang kay gi-reject, gi-abandon. Mao ni siya ang problema din Now, like Samuel, makita nato nga in some situations sa atong kinabuhi, we feel the tension deep within because it appears at times that God is not acting or that God is not responding to the situation in your favor. Okay? He is not responding in favor of our prayers. And so sometimes we feel that tension. Ingon ta nga, sa man ni, uy. So, may tensionado na tatungod sa sitwasyon. Pag ampo na to sa Ginoo, ang response sa Ginoo, murag, dili pabor sa atong ginapangayo kaniya, musamot ang tension igsoon, san paman sa ato ang kinabuhi. Okay. Now, dini, makita pag nato nga di lang kay misamot ang tension, mas ni grabihan pagid kasamot ang problema. Okay? Mas nag-escalate pagyod sa sunod ng mga sitwasyon nga numan. Ingon sa Ginoo, Samuel, ingna sila nga kung tagaan sila og human king, mao ni ang may tabo. So iyang gi-describe in chapter 8 verse 9 to 18. Chapter 8 verse 9 to 18. Inyong mabasa diha, ingon siya, kung tagaan sila og hari, siya nga, this will be the procedure of the king who will reign over you. He will take your sons and place them for himself in his chariots and among the horsemen, and they will run before his chariots. He will appoint for himself commanders of thousands. He will take the best of your fields and your vineyards and your olive groves and give them to his servants. He will take a tenth of your seed. Di ba? Ingon sa Ginoo, sultii sila ani tanan. Okay? So, si Samuel, siyempre, buutan kayo nga propeta sa Dios, iya pod gisultian ang mga tao. Okay? Now, ang sitwasyon lang din kay instead of the people choosing to serve Yahweh or God, okay? As the gracious king, ingon ni Samuel, kung magpili mo og human king, you will end up fully obeying a king who might abuse his authority. Okay? Mao na problema ninyo. Siyempre, kabalo kita nga, God will never abuse his authority. Ang iya gid kanuna iyang best. Ingon siya, if you will have a king, you will be serving fully of a human king who has the tendency to abuse his authority. Ang iyang gilantaw, dili na inyong kaugalingon. Iya na. It's more on sa iya, dili na sa inyo ha. Tanawa ra to. He will take, di ba? Mo tinabasa nato, kuhaon niya inyong sons, inyong daughters, inyong best nga mga vineyards, tent, dagan siya kuhaon. So ingon siya, imbes nga you will be serving God who is very gracious, you will be serving a king who may abuse you. Okay? Mao ni sitwasyon. Pero abi nimo chapter 8 verse 19 and 20. Tanawa na. Unsay response sa mga tao? Nevertheless, ingon diha, the people refused to listen to the voice of Samuel, and they said, no, but there shall be a king over us, that we also may be like all the nations, that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Ha, grabe, no? Grabe. Bisag nakita na nila kung unsay posible nga himuon gyud sa king sa ilaha, ingon sila, sige lang. We want a king. Okay? We want a king. We don't need a prince. We want a king. You know, my friends, sometimes, in many situations in life, we decide, unsa ba atong gina-decide? That we must have something or we must have someone because we think that this will make life better for us. Okay? Sometimes, no? Sa mga sitwasyon sa itong kinabuhi mo ni,
mo decide nga, we must have this. We must have someone. We must have this kind of leader. Just like the other nations. Why? Because we think nga kung duna lang taani, o kung siya ray makulingkod, o kung siya'y mudaog, o siya'y mapili, atongon na nga maglami yun ang atong kinabuhi. Mapabor gini sa atong kinabuhi. Di ba? Say, mao po itong ginahuna. Di man siya nakalikayan, no? Nga mao gina, kung siya lang. Kung sao na lang kanay kung siya. Mas maigid kung siya. Okay? Yan eh. So, we must have this. We must have him. Or we must have her. Okay? Unsa ba diha? Okay? Now actually, this was a reflection of Satan's lie. Ano man. Because in the Garden of Eden, okay, dito kang Adan o kang Iba, sa dihang gitintal sila sa bitin o sa yawa. Okay? Unsa may giingon sa yawa in Genesis 3, 4, and 5, actually, kung atong i-reword ang conversation sa yawa, diya kang kuan, kang Iba o kang Adan, mao kani ang but niya pasabot. Siya nga, tinuod bagyod nga mamatay mo. Kabalo mo ng Ginoo nga mapariyo mo niya kung mukaon mo ani. Okay? Mo na siya. Now actually, kung ato na siya i-paraphrase or i-reward, murag sama ani ang ginaingon sa devil. The fruit that God is withholding from you will make your life better. You must have it. You must eat it. Okay? Why? That fruit that God is withholding from you actually will make your life better. Okay? Kana? And so, the people insisted. No? The people insisted for having a king. Now, niabot sa climax ang sitwasyon. Niabot sa climax ang sitwasyon sa dihang in chapter 9 verse 16. Tanawara ko ng chapter 9 verse 16. Ingon diha, about this time tomorrow, okay, I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him to be what? Prince. Okay? I like how Nasby 1995 rendered it. Kaya ang gigamit yun niya, prince. Mas duol-duol gid siya sa Hebrew word. Ang uban, ruler, ang gigamit. Okay? But it's much more clear, sa buot niya ipasabot sa Ginoo by translating it prince, no? Gikan anang original nga word. Yun siya, you shall anoint him to be prince over my people Israel, and he will deliver my people from the hand of the Philistines, for I have regarded my people because their cry has come to me. Kasabot ko sa ilang gibati, nabalaka sila kinsay maglid sa ilaha, nabalaka sila kinsay mo protect kanila. Ingon sa Ginoo, ako ray hari. Ako'y mo lead, ako'y mo protect, but I will give them a prince, anoint Saul. Okay? You anoint Saul, ipadala na ko sa imo. He will be the prince. Okay? Siya ang akong messenger. Siya ang akong messenger sa tanan niya gusto nako. But abi nimo, when Samuel presented finally Saul to the people, chapter 10 verse 24, unsay gisinggit sa mga tao? Chapter 10 verse 24. Unsay lang gisinggit? Long live man, not the prince. Long live the king. Long live the king. King lagi ilahang gusto. Di sila gusto anang prince. So, it's just like abandoning God as king because they wanted a human king. Okay? They insisted. Mao na nga, kung imong basahon, gikan sa chapter 9 verse 1 hangtod sa chapter 11 verse 15, mao kana ang istorya paunsa nahimo nga hari si Saul. Okay? Nahimo siyang hari. Pero nalingaw ko nagbasa ba sa istorya ni Saul. Kaya nga murag pasulagma, ang dating sa imo murag pasulagma, pero actually gi-orchestrate na sa Ginoo. Actually gi-orchestrate sa Ginoong panghitabo nga maabot gid si Saul. Okay? Pero kung imong tanawon lang sa tawhanon nga point of view, murag disgrasya na imong hari. Murag na ba no? Ula, pasulagma rami, swirtiha, kung term pa nila, swirtihan niya. Uy, nahimo siya nga hari, jackpatan niya. Uy, nga naman, gisugo raman to siyang papa. Siya nga nawala atong mga dangkis, pangitaan dito. So, gipangita po ni Saul,
Pero actually, kato siya, mga events na to siya, nga gigamit sa Ginoo to lead him dito kang Samuel. Okay? Pero naakoy lesson diya ba? Na siya mga young people, mga bata. Suguon gani mo, sig bagulbol. Saan na si Saul? Gisugo sa Ginoo, way bagulbol. Sugo siyang papa, way bagulbol. Adto lang siya kita. Pag abot siya to, wala. Adto na po siya dito, wala. Hangtod nga. Hapit na nga ni sila ingon niya, muli na lang ta, kay basi nabalakan ni tatay. Ingon sila nga, adto sa takang Samuel, adto sa tatong tong man of God, Sir ang ilang tawag. Okay? Adto sa ta dito, kay mangutahan nata, kung unsay mayo. Tanawa. Naabot sila kang Samuel, gihimo siyang hari. Ingin ko nga, bisag pasulagma ra ni nga nahimo. Kung sa atong tawhanon niya pagtanaw, pero pasulagma ra ni mong hari. Pero, mga bata, malay mo, may mong, di ba? Ayan lagi sig bagulbol. Sugoon, kay basin ba ay pagsugo ninyo, dito pa hinunom masakpan. Sakpan sa Ginoo, aron himuon mong unsa diha. Okay? Kalami ba? So, nalingaw ko ang basa ng istorya ni Saul. Okay? Nahimo gid siyang hari actually. Okay? Na-confirm gid siya. Actually sa pagpili. Okay, ingon sa Ginoo. Sige, i-present siya dito. Actually, before siya publicly gi-confirm, gi-anoint na siya ni Samuel. Okay? And then later on, abot na sa public election. Public election. Murag Mayo 9 na. Okay? O niya, ingon niya, draw lots man ang ilaha. Ang ilahang tribo ang napilian, Benjamin. Pagkahuman, ang ilahang clan. Okay? Hangtod nga, naabot sa pamilya ni Kish. Okay? Gikan kang Kish, siyempre gipili ang kuan gyud si Saul. Actually gi-orchestrate sa Ginoo ang tanan para mapilian gyud si Saul. Kay mao ihatag sa Ginoo kanila. Pero unta to prince lang, pero gusto sa mga tao king man, gihimo siyang king. Okay? Gihimo siyang king. Pero later on makita nato sa kinabuhi, no? Sa kinabuhi ni Saul, what has become of their lives as a nation. Because of Saul's choices, okay, mga options ang iyang mga pagpili nga dili maayo. Now, at the end, towards the end sa story, in chapter 12 verses 1 to 25, niabot actually sa realization ng mga tao sa Diyos. Naka-realize sila that what they have insisted actually dili maong best. Ka-realize kin sila. Okay? Ato na makita unya. Pero balikan sa nato ang pangutana. Balikan ta tong pangutana nato ganina. Gi-orchestrate man ka sa Ginoo pagpili kang Saul. Di ba? Ang Ginoo nag-guide ani, gitugot, gihatag sa Ginoo. God chose not to listen to Samuel nga unsa murabag paboran niya si Samuel. God chose nga to listen to the cry of these people and gave them a king. Okay? Now, pangutana ta balik. Are God's choices or appointments always the indications of His favor or gift? Saman? Lingo-lingo na ta sa itong mga ulo, no? Okay? Okay. Sa diyang gipresent ni Samuel, okay? Sa chapter 12, okay? Especially in verse 12, okay? Giingon, gisaysay sa ilahan ni Samuel. Ingon ni Samuel, kaniadto nagpili ang Ginoo og mga kusato pa mga judges, mga prince, mga messengers niya. Moses, okay? O the rest, okay? Example lang to. And God has delivered you. Pero ingon ni Samuel, pero karon nangayo gyud mo og hari. Nga sa kadugayng panahon ang Dios inyong hari. Karon nangayo mo og hari. Tan-awan ninyo kung unsa kasayop nga pagpili. Okay? Tanawan ninyo kung sa kasayop ang inyong gipili. Ingon siya, di ba tig-harvest karon? Siya, di ba tig-harvest karon? Dapat sa tig-harvest, dili muulan, dili tingulan. Pero ingon siya, muampo ko sa Dios og mupadala siyang ulan. Ulanon niya ang ting-harvest. Niyan, ma-realize ninyo nga sayop ang inyong gipili. Kaya nga naman, more than this king, God can do powerfully. Okay? To protect them, to provide for them. God can just do anything He wants. Okay?
with him as a king. Pero ingon siya, gusto man mo og lahi nga hari? Eh di ma-prove ninyo ni karon nga sayop ang inyong gipili. Okay? And so in chapter 12 verse 19, mao kani ang mabasa nato. Okay? Chapter 12 verse 19. Then all the people said to Samuel, human nga murag gipamata sila ni Samuel balik ba? Then all the people said to Samuel, pray for your servants to the Lord your God, so that we may not die. For we have added to all our sins this evil by asking for ourselves a king. Okay. We have added to all our sins this evil by asking for ourselves a king. We will see that. Makita nato kana nga samtang, actually, bago ni siya naitabo, na confirm na nga hari si Saul. Human kay nag-insist man sila, ihatag sa Ginoo, pagkauman ninyo sa Ginoo, tanawa ha, tanawa. Nya na open balik ang ilang mga mata. Pagkauman sila nga, perting sa yupa. Perting sa yupa. Pero kinaan naman na, ingon siya, ampu imi, nga dili mi laglagon sa Dios. So ingon ni Samuel, sige, di ko mapakyas pag-ampo ninyo. Pero di po mo dapat mapakyas paghimo sa inyong responsibilidad. Okay? Now, kung atong tanawon sa kinabuhi ni Saul later, makita nato unsay mga unsay mga daghan nga mga rimalaso sa kinabuhi sa mga Israel tungod sa leadership ni Saul. Okay? Mao na nga wala nagdugay, gipulihan sa Ginoo si Saul, gipulihan niya kang David. Okay? Kay di gito mautong ilang gipangayo sa pagsugod. Kung sa pa dili pa unta to right time for them. Okay? Now, kanilang punto buot nako itisok na to sa atong pangunahuna sa matag adlaw. Okay? Kani nga pangunahuna ba? Akong pagampo nga di nato unta ni kalimtan sa atong pagkinabuhi. Kani. Be careful what? What you insistently choose in life. Be careful. Why? God may also choose to allow it along with its due consequences. Ano to? Be careful what you insistently choose in life. Just like Israel. They really insisted, gitagaan sa option sa Ginoo a prince, but they insisted, gipasabot sa ilang consequence of having a king, but still ingon siya, no, give us a king. They really insisted. Many times we insist diya sa Ginoo, gusto na to. Be careful what we insist nga atong pilion sa atong kinabuhi. Why? God may also choose. Okay? God may also choose to allow it. But, uban ini ang iyang mga consequences. And so when God choose to allow it along with its consequences, then we have to endure it. Why? Kung sa kung na gipili man nimo, niingon sa Ginoo nga nagsuggest bitaw ko mamugos man ka. Na ingon bitaw ko sa imo di na mao'y best partner nimo, mamugos ba gyud ka? Di sige, antusa na tibuok nimong kinabuhi. Mga young people, be careful whom you choose. Pag naaga ni leading ang Ginoo, paminaw. Kay pag mo insista, naagyoy konsekwensya unahan. Usbon ako, be careful what you insistently choose in life. God may also choose to allow it along with its due consequences. May 9 is fast approaching. Kita nga mga Pilipino, mupili ta sa atong mga government leaders. Matag usa kanato do na tay mga personal preferences. Matag usa kanato do na tay gusto nga leader nga butohon. Gusto natong presidente, gusto natong senador. Natay matag usa nato natay gusto nga gobernador nato sa atong probinsya. Napo tay gustong mayor. Ang uban kanato mamugos. Okay? Ang uban na ay conviction lahi, pero usahay ipugos nato. Mo ningon ako ganina nga
when we have that feeling of dissatisfaction, pray. Pangutana nakaampo na bagitag taman ani kining atong eleksyon. Ato bagyo din ampuan pag-ayo. O nagsige lang tagpaminaw anang mga jingle nga naga agi-agi dinhi. Nya dito ta mo base sa atong mga pagpili. Okay? Well, this is my appeal to us all. Dili lang sa ato nga mga kamakop, to Filipinos. Okay? My dear fellow Filipinos, let us be careful what we insistently choose this election. God may choose to just let us have it. But God's choice may not always mean a gift to us Filipinos, but a judgment to our stubborn desires. Therefore, think carefully and choose wisely. Think carefully, choose wisely, consider carefully God's suggestions. Consider God's options. Consider God's choices. If we insist, God may allow us to have it, but it does not mean that God's choice of allowing it is a gift. It could be a judgment to our stubborn desires. Our country, our province, our city needs leaders who can lead us to progress, who can lead us to success. But let us remember this, that the rise and fall of our country, the rise and fall of our province, and even of our city eventually depends on how we Filipino citizens and our leaders submit to the ultimate authority of God. Okay? Mao ginay pinaka-crucial diha. Mao nang in chapter 12 verse 14 tanawa. Ingon diha ni Samuel, if you will fear the Lord and serve him and listen to his voice and not rebel against the command of the Lord, then both you and also your king, the king who reigns over you, will follow the Lord your God. Verse 25, tanawang verse 25. But if you still do wickedly, both you and your king will be swept away. Igsoon, nindot magod mo pili man gyud ta karong eleksyon, pero di nato kalimtan wala nakadepende sa ilaha ang progress. They can be God's instruments. But ang tinuod nga progreso o kalambuan kung kita pati sila nga mga leaders mo submit sa tinuod nga otoridad nga nagbuhat sa langit o sa kalibutan. Okay? Please always bear in mind this reminder from our Philippine bills inscription. Kanang mga kwarta nato nga mga papel. Okay? Actually, diha palang daan gipahinumduman na ta. Okay? Gikuha na siya actually sa Psalm 33:12. Nay nakatatak kung naamoy mga kwarta diha, pwede nyo na tanawon. Okay? Kung sa giingon sa atong mga bills, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Maunta ni gusto sa Ginoo sa Israel, siya ang hari, siyang Panginoon. Tagaan lang niya unta og prince, di gid sila mosugot. Okay? Pero igsoon, bisag mupili ta karong eleksyon atong una-unaon. Okay? Ang determining factor aning tanan sa kalambuan ang Dios. Ang atong kwarta mismo gitatak na diha ang pahinumdom kanatong tanan. Ingon diha, pinagpala ang bayan na ang Dios ay ang Panginoon. Psalm 33:12 says, blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed is the nation whose God is the Lord. Mao na iyang translation sa Tagalog nagibutang sa atong kwarta. Okay? We choose a president but never exchange God as king over our country, as king over our nation, of our province, of our city. As responsible citizens, let us support kung kinsa ibutang sa Dios, but let us not compromise our faith
Because at the end of the day, ultimate loyalty must be to the King of Kings and to the Lord of Lords. Let us pray. Thank you, Lord, for your message today. Panalangini ka ni Ginoo sa among mong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Gamita sad ka ni Lord, gabayan namo sa among pagpili sa mga leaders. O tuguti nga ka ni Lord maga-dictate kaning pagtulunan, hatag ka na mo pagtulunan nga maga-dictate Ginoo sa amo ang adlaw-adlaw sa nga pagkinabuhi even after election. Help us, Lord, to choose wisely our leaders. Help us to be sensitive to your options, to your choices. And help us, O Lord, to always depend on your guidance sa among kinabuhi. Kining tanan among ginasalig, giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung hangyoon ang atong mga elders, ang upat na to ka elders, akong hangyoon to please come. Every first Sunday of the month, ato ning gina-practice, no? And we remember, okay, the sacrifice that the King of Kings has given to us, the sacrifice that He has showed to us, because He wants us to understand that He truly cares for us. Concern siya sa imong kahimtang, sa imong kalambuan, o atong tanan. Okay? That's why He gave His life so that all of us will enjoy that abundant life diya kang Kristo Jesus. Okay? So karong kabuntagon, we are reminding ourselves, no, of the love, the grace of our God, as well as a challenge to make Him King sa atong kinabuhi. Okay? As we partake of these elements, na iduha din the bread and the cup. The bread reminds us of His body, and the cup reminds us of His blood poured out on the cross. But these two elements, okay, remind us of one truth, the death of the Lord Jesus Christ to save you and to save me. Okay? He wants us to enjoy life in His kingdom, not only today, but fully in the coming days when He returns. And so, pasalamatan nato ang Dios, no? Sa mao nga iyang gihatag kanato. O kung dunay mga panahon nga misupak puta sa atong hari sa atong kinabuhi o Ginoo sa atong kinabuhi, mga itagpasaylo niya. No? Mga itagpasaylo. Kung dunay panahon nga nag-insista sa atong gusto, mao na nga na-displease pud siya, mga itagpasaylo kaniya. And then we can make a commitment again. Lord, help me to be sensitive to your leading, to your promptings, and help me to be obedient. Okay, sa imuhang gusto. Aron nga dili akong gusto ang matuman, kundi ang imong gusto. Okay? So let's come to the Lord in prayer as you thank Him, and kung dunay panahon nga nagdisobey ka sa iyaha, just ask forgiveness and tell Him, Lord, help me not to insist my own will, but to follow your will. Okay? After few seconds of prayer, okay, atong hangyon si Elder Dan sa pag-lead kanato sa pag-ampo sa mga pagpasalamat nining mga elemento.
amahan nga langit nun. Yan na po imong mga kanakan, magapartik sa Lord's Supper. This reminds us, Father God, sa imong love, nga imong gimanifest dito sa krus Kalbaryo, nga ikaw gyud nag-antos in behalf kanamo Ginoo. Ug usab Ginoo, nag-remind kanamo kini usa ka hope of salvation, nga nami assurance because of Jesus Christ na sa among kinabuhi. Ginoong Dios, salamat yani langini kini nga mga padayon pakalig-on sa matag usa kanamo Ginoo sa pag witness diya sa mga katawhan Ginoo, labi na Ginoo sa mga tawo nga wala pagyoy Kristo silang kinabuhi. Use our lives, be a witness, our blessing to them, Father God. This it's one of us. O pasaylo kami Ginoo sa among mga kalapasan aron kami angayan og takos mga amit ning balaang panihapon. Daghang salamat ug akong kining ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoong Dios. Amen. Okay? Pwede na ta magsugod no ang dirita nya motuyok ta dito no. Ana lang kutob sa mauna ta dito sa tubangan unya paana dito sa likod balik ta sa pikas. You can proceed no duha ka kuan inyong kuhaan para medyo paspas ya. Ya tuyok lang ta. Just continue to observe a distance sa atong mga kauban samtang kita nagadawat nining mga elemento. Ang tanan nga nagdawat kang Kristo Jesus, nagsunod kaniya, are invited no to receive these elements. Okay? Please come. Kini diri mauna. Nya pagkahuman nila dito na pod skilid o katong nastas.
akong hangyon ang tanan sa pagtindog. No? Tanan ta. On the night that the Lord Jesus Christ was betrayed, he took the bread. Giving thanks to the Father, he said, "This is my body which is broken for you. Partake of this in remembrance of me." Let's partake together of the bread. In the same manner, after supper, the Lord Jesus Christ took the cup. Giving thanks to the Father, he said, "This cup is the new covenant in my blood for the forgiveness of sins. Partake of this in remembrance of me." Let's partake together. Magampo ta. Salamat, Lord, sa dakong ekspresyon sa imuhang gugma, grasya o kaluoy kanamo dito sa cross sa Kalbaryo. Salamat, Ginoo, kay pinaagi niini, gipuno nimo, Lord, ang among kinabuhi sa paglaom. And it is our prayer, Lord, that you will empower us, help us to declare this gospel to people both near and far until your coming again. Help us, Lord, also to daily submit to your authority, and help us, Lord, to always follow your leading sa among kinabuhi. Help us to live a life pleasing before our King, and help us, O Lord, to become a living testimony to people around us, so that they too, Lord, will really come to know more of you, your grace, your love, and your mercy. Ang tanan, O Diyos, among gipasalamatan kanimo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magalingkod ta. Thank you, Pastor Joel, for that wonderful message in reminding us to choose wisely and consider God's choices. No, choose a president, but never replace the ultimate authority of our Lord over all things. For our offertory, let us be reminded sa reason nga nung muhatag man ta. No, muhatag ta because first of all, God is the ultimate giver. He gave life for us para mabuhi ta, to enjoy His creation. And He gave His Son to enjoy His salvation. And as we obey God and express our faithfulness to Him, we give what is due to Him. Let me read these few verses. Deuteronomy 16:17. Each of you must bring a gift in proportion to the way of the Lord, to the way the Lord your God has blessed you. In Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Para sa atong offertory, pwede ta magtindog o atong
mo pes gihapon ganina, no? Dari lang gihapon mo sulod, lang gihapon. Una lang po dari sa baba. So, pwede na ta mo tindog o atong ihatag ang God's tithes and our offering. Katong naa sa mga inyong panimalay sa itong online worship service, you can drop by anytime di sa church. Natay drop box diya sa kilid sa office. Akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. You may now take your seats. Before tamo ato sa atong mga announcements, ato sang i-welcome atong mga bisita. Akong ginahangyo, kung tawagon ako yung name sa itong visitor, palihog lag tindog para makita na, ma-acknowledge mo na mo, no? Ang ginatawag si Jean Abagos. Si Miss Jean. Siya? Hi. Hi, sister. Si Mr. Arnold Abagos. Gikan ni sila Macpet, no? Welcome dari sa Digo City Alliance Gospel Church. Si Jocelyn Lori Santander. Welcome. Si Claire Arivalo. Hello. Si Angie Gretchen. Og si Jacil Algarasin. Taga Digos lang po ni sila. So welcome sa atong mga bisita. I hope nga kani dili lang ni una, no, but permente na namo makauban, no, dariya sa pagsimba sa Ginoo. And so for our announcements, acknowledgements, tihog ko sa atong slide, sa atong mga ministry updates. This June 12 mao ang ato ang foundation anniversary, no. Ang mga updates amo lang i-post the soonest kung unsa atong mga activities aning day. And before po na yung mga series of activities before ang June 12, no? Also ang June 12 mao po ni atong family day, no? Sa atong prayer worship every Wednesday, face to face na ta, no? Pwede mo makaadto diri sa church 6:30 PM. So kung kinsa tong available, pwede mo makaadto diri sa church kay nag-assume naman ta sa atong face to face and nagapadayon nam pud gihapon ang atong online worship service. Usahay lang ato ang online medyo hinay, so mas nindot pud nga moadto mo diri sa sa church para lahi man gyud pud god nga naata diri sa simbahan, no? Magkakita ay magkaampuanay taninyo. Next one, ay May 29 pakibalik daw. Prayer and abstinence karong May 29 ang in charge nato is ang ato ang mga men, no? Balihog lang ko ani sa mga men to para ma-inform sa mundaan. Next one,
CMT meeting nato this after service, no? Pagkahuman nato naalantay meetingan kadali. And ulti nagapadayon this afternoon 2 p.m. And other ministries po nato i-post lang po natin mga GC sa ato mga ministries sa Sigalado, sa youth, no? Seed Club and Trailblazers, no? Mag-update lang mi. Ang next nato is ang Seed Club. We are inviting the Seed Clubbers, the toddlers, to grade 6 to join us. We are now resuming our Sunday school ministry, no? Ay bring po ninyo ang kuan. Pwede na to dalon ang atong mga anak, no? Pwede naman sila maka-join dito. Samtang naga-worship ta diri, napod sila dito, naga-worship pod sila sa ato ang Seed Club nga ministry. Next one na to is pasalamat ta sa ato ang mga music ministry team and media team nga nagapadayon, nagapaluyo sa atong worship service, and also sa atong flower sponsors and decorators, no? Nindot kay ato ang stage, ang ato ang pulpit tungod sa ilahang express sa ilahang worship sa Ginoo pinaagi sa pag-decorate, no? Salamat kaayo sa sponsors, and next nga Sunday nga sponsors na diha, paki-check na lang inyong schedule, and the Lord bless you pagyud all the more sa inyong paggamit sa inyong mga talento. And also, happy birthday, no, sa ato ang mga birthday celebrants kay Miss Faith Pantinople, kay Nanay Seth Zita Sidilio, kay Kuya Buboy, no, Moyuela, Mr. Wilfredo Moyuela. And also, napod tayong mga wedding anniversaries celebrations, no, na kay Mr. and Mrs. Jong Ann Uding, kay Kuya Chuck and Sharon Hugador, kay Mr. and Mrs. Marnold Rosalina Dayo, and Mr. and Mrs. Marnold Karen Doyo rather, Mr. and Mrs. Bong Mildred Hugador, and Mr. and Mrs. Joel Minda Navidad. So, as the years go by, may it be sweeter and sweeter ang inyong relationship, inyong marriage life, as God is the center of it. So, mo ni ato ang mga announcement karon, and akong ihatag sa ato ang closing hymn sa atong MMT. I am requesting everyone to please stand. And as we close our worship service this morning, let us glorify God's greatness, to recall God's role and creator, and as our King. And He is the sustainer of us and our world. And let us praise the beauty of the world around us. And sa umaabot na eleksyon, let us choose wisely and let God be the center. Indeed, how great Thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Went through the woods and
when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I will bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Let us declare that sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Gamhanan ka, O Dios, ug takos ka nga pagasimbahon ug alagaran. Salamat Ginoo kay sa tanang aspeto sa among kinabuhi, ikaw ang Dios nga among masaligan, matugyanan sa tanan. Salamat Lord kay di kami magkulang sa imong paggiya, sa dihang among isalig ang tanan diha kanimo. Salamat O Dios nga ikaw ang Dios nga dunay dakong plano, manindot nga mga plano alang kanamo. Ang akong pagampo Dios nga tabangan nimo kami, aron Ginoo kami mahimong sensitibo Ginoo sa imong guidance, sa imong direction sa among kinabuhi. Lord, whenever we face a lot of or different situations in life, we know, dear Father, that we are always thinking of several options to take. But help us, Lord, to follow the options that you are giving us. Lord, we thank you sa tanan Ginoo nga niya. O appeal, Lord, sa mga
kaigsunan namo nga na sila mga panimalay, naguban ka namo sa pagsimba. Salamat po Ginoo sa mga bisita namo karong kabuntagon o akong pagampo nga sila padayon Lord nga makabaton sa imong grasya, makapadayon nila Lord sinati Ginoo ang imong pagpamuhat san paman silang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mga kaigsuunan nga nag-celebrate silang birthdays and wedding anniversaries. We ask, O Lord, for more years that you will add to their lives. Make those years, O Lord, fruitful, meaningful as they continue to give their all, O Lord, in serving you. Lord, I pray that you will just bless them and bless their marriage, bind them together with your love. Thank you, Lord, that today we can commit to you the rest of the day, things that we are to do. We trust, O Lord, for your wisdom to help us. We pray for those ones who will be traveling again, Lord, today and this week. We ask, O Lord, for your divine protection. And I pray for all of us that whenever we go out sa among mapanimalay hangtod sa pagpauli, Ginoo, nagasalig kami, ikaw ang Dios nga magatipig sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord, that you have been so good and faithful to all of us. Thank you also that we can commit to you, Lord, our brethren who are sick. We thank you that our God can bestow your grace of healing, grace of strength, O Lord, para sa among makaigsunan. We pray, Lord, for your loving touch sa among makaigsuunan nga dili mayo ang mga gipamati karon, O Dios. Thank you, Lord, sa tanang butang nga imong gipamuhat o ginapamuhat karon. Salamat sa mga butang pa nga imong i-accomplish sa among kinabuhi o pinaagi kanamong tanan. My brothers and sisters in the Lord, let us continue to trust God to guide us sa tanan natong buluhaton sa matag adlaw. And even as each of us looked into our election on May 9, may the Lord give you His wisdom and His options. May the Lord continue to bless you. The Lord will keep you. The Lord will direct you. The Lord will guide every step that you will take. Receive the grace of the Father. Be filled with the love of Jesus. The wisdom that comes from the indwelling Holy Spirit will guide us in all situations in life, both now and forevermore. In Jesus' name, Amen and Amen. 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 Mayong udto kanatong tanan ang Dios padayon magapanalangin kanato. Amen.